Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Tinapyasan ng Pangulo ang orihinal na bersyon na inaprubahan ng Kongreso pero wala pa ring inilaang pondo para sa subsidiya ng PhilHealth. Narito ang report ni Maricel Halili. Tapos ang mahabang deliberasyon kasama ang kanyang gabinete, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget o ang General Appropriations Act para sa susunod na taon. Mula sa 6.35 trillion pesos, bumaba ito sa halos 6.33 trillion pesos. Ito ay matapos i-veto ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi umano na ayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa navito, ang 26 billion pesos na alokasyon sa Department of Public Works and Highways at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations na idinagdag ng BICAM. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. Inilagay din ng Pangulo sa ilalim ng conditional implementation ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 pang mga programa mula sa iba't ibang ahensya. Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po. Pero ang PhilHealth, hindi na talaga binigyan ng subsidy. Bukod sa walang kapangyarihan ng Pangulo na maglagay ng pondo sa isang ahensya, naniniwala rin siyang malaki ang reserved funds ng PhilHealth. Sa taya ng Department of Finance, madadagdagan pa raw ang surplus o sobrang pondo ng ahensya sa 2025 mula sa kita nila sa investments. Kaya dapat daw tutukan lang kung paano ginagastos ng ahensya ang pera. Palagay ko, yun lang. Itaas natin 100%, 200% benefit package of the top 10 illnesses. Malaking pakinabang ng taong bayan dyan. Hindi na rin naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025 kung isasama ang pondo para sa state colleges and universities, CHED at TESDA. Sinundan ito ng DPWH, Defense, DILG at Health Department. Lumusot din ang dagdag na 5.2 billion peso sa Office of the President na idinagdag sa BICAM. Para ito sa pagsalo ng Pilipinas sa hosting ng 2026 ASEAN Summit na idaraos dapat sa Myanmar. Pagtitiyak naman ng Malacanang, pinag-aralan ng husto ng Pangulo ang budget. Kaya duda si Executive Secretary Lucas Bersamin kung uusad sa korte sakaling may magtangkang kumwestiyon sa constitutionality nito. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Meron pa ring ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa susunod na taon pero inilagay na ito ni PBBM sa ilalim ng conditional implementation kasama ang 11 pang mga programa mula sa iba't ibang ahensya. Ibig sabihin ng conditional implementation, kailangan muna ng guidelines bago ipatupad ang programa. Kapag hindi nasunod ang guidelines ay hindi i-release ang pondo. Ayon sa Pangulo, sa ganitong paraan ay maiiwasan ang hindi tamang paggamit ng pondo at pagdoble ng pamamahagi ng ayuda.